Sa video na 'to, ipapakita ko sa inyo yung mga nagastos ko sa mga ginawa kong long ride. Ipapakita ko sa inyo yung mga breakdown ng gastusin at makikita nyo kung saan dapat tayo naglalaan ng mga budget natin tuwing gagawin natin ng long ride. Baka magulat kayo sa ilang bagay na hindi nyo inaasahan na kailangan natin paglaanan ng budget. Or magulat kayo kasi inaakala nyo na mahal lang iaalat ko dito pero hindi naman pala. Kayo ba kapag may nagyaya sa inyo, sinabi, tara ride tayo, anong iniisip nyo or anong sinasabi nyo? Ako ang tinatanong ko, saan? Kailan? Gaano katagal? Kasi kailangan kong maglaan ng budget para doon. Titignan ko yung Google Map, titignan ko yung area na pupuntahan namin. Maghahanap ako ng mga murang kainan. Kung may karinderya makita, okay, karinderya. So, eto yung mga bagay na pinaglalaanan ko ng budget tuwing naglo-long ride ako. Unang-una na dyan, syempre, gasolina. Hindi aandar yung motor pag walang gasolina kahit sasakyan. Hindi aandar yung kapag walang gasolina. Maliban na lang kung EV yun. Sumunod naman ang pagkain. Ang sinasabi kong pagkain yung meal, yung almusal, tanghalian, hapunan. So, ang sumunod naman ay yung mga snacks. Ito yung mga additional lang na kinakain natin kahit na nakapag proper meal tayo yung 3 times a day. Ito yung mga additional doon sa 3 times a day. Tulad ng mga kwek-kwek, fishball, banana Q barbecue turon. Bahala kayo kung ano yung merienda nyo. Sumunod naman ay yung mga fees. Ito yung mga binabayaran natin katulad ng entrance fee, parking fee, tourism fee, environmental fee, at syempre, sama nyo na, donasyon. Merong ganyan, nangyari sa akin yun sa Bulacan. Merong kainan sa kalsada, tapos sa katapat niya na kalsada, merong bakanting lote, maliit lang naman. Pwedeng pumarada doon. Sabi sa akin, pwede daw pumarada doon libre kapag kakain ka. Pag hindi ka kakain, merong donasyon. So yun, kung hindi ka kakain, merong donasyon. So in short, may bayad yun. Pinaganda lang. Sumunod naman ay yung accommodation. Yan, ito yung kung saan ako natutulog or tumutuloy. Tapos ang huli naman ay yung mga extra. Ito yung mga souvenirs, o kaya pasalubong, o kaya yung memorabilia, yung mga pictures sa mga park, alam niyo yun. Yung tatayo ka dun tapos merong hindi mo kilala na magpipicture sa'yo. Tapos paglabas mo dun sa may park, Bale, 3 beses akong nag-long ride nung nakaraang taon. Una is yung sa Cordillera, sumunod sa Bicol, sumunod naman tawid dagat sa Mindoro Island. Katulad ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo yung breakdown ng gastos kada araw. At sa huli, papakita ko sa inyo yung 6 kanina na sinabi ko yung dapat na pinaglalaanan ng budget. May kita natin kung saan doon yung pinakamalakas kumain ng budget. Wait lang, usog lang ako banda dito sa gilid. So yan, umusog lang ako banda dito para magkaroon tayo ng space dito para mai-flash ko yung mga dapat na ipakita ko sa inyo. Bali mag-umpisa tayo sa pinakaunang long ride, yung Cordillera. So ito papakita natin yung mga amount. Ito, kala mo naman may naka-flash. Walang naka-flash dyan, walang nakikita. Sa edit na lang yun. Pero ito, meron akong tinitignan dito sa harap na sa day 1, mula Las Piñas papuntang Baguio, 2 beses akong nagpagas. Umabot ng 551. Una akong nagpagas dito sa Las Piñas bago akong bumiyahe. Tapos, pagdating ko ng Pugo, La Union, ayun, 1 bar na lang kaya nagpagas na ako. Sa pagkain, 3 beses lang naman ako kumain, 380. Snacks, yun yung mga biskwit na binibili ko sa convenience store. Accommodation, umabot siya ng 1,099 pero 799 lang talaga yon yung binuko sa Baguio. Nadagdagan lang yan ng 300 kasi naghanap ako ng murang motel banda dun sa Urdaneta, Pangasinan. Kaya yan, pero dapat 799 lang yun. So yung total ng unang araw ay 2,115. Sa day 2 naman mula Baguio papunta ng Banawe, Ifugao. Yung gas inabot lang ng 221. Yung pagkain 350, 2 beses akong kumain. Yung snacks wala, hindi ako nag-snacks kasi malamig, hindi ko nararamdaman yung pagod, tsaka enjoy na enjoy ako dun sa mga tanawin kaya hindi ko naisip na kumain dun.
Yung mga hinintuan ko, wala namang bayad yun, mga view deck, kaya tipid. Yung accommodation ko ay 491, di ba? Mura. So, ang nagastos para sa araw na to naman is 1,062. Sa ikatlong araw naman, mula sa Banawe, Ifugao, papunta ng Cabanatuan sa Nueva Ecija, yung gas umabot ng 200 pesos. Yung pagkain, 3 beses akong kumain. 409. Kasama yung hapunan dun ha. Sa snacks naman, 95. Yun yung mga biscuit tsaka inumin. Yung accommodation naman, 900. Sa Sogo, nag 12 hours ako dun. So, ang total dito para sa araw na to is 1,604. Day 4 naman mula sa Cabanatuan, papunta ng Pantabangan, papunta ng Dingalan, Aurora, tapos pabalik ng Las Piñas. Yung gas inabot ng 370. Yung pagkain naman inabot na 340, 3 beses din niya nakain. Snacks, wala. Hindi ako nag-snacks kasi meron akong bit-bit na biscuit nun. Fees naman, 170. Meron akong mga binayaran dun. Yung pagdating ko sa Pantabangan, yung park, 100. Yung grotto sa Dingalan, 50 pesos. Tapos, 20 para dun sa yung waterfalls. Nalimutan ko yung pangalan. Accommodation, walang accommodation kasi pauwi na yon. Extra 100 kasi bumili ako ng 300 na chicharon sa Nueva Ecija. Bale sa buong Cordillera ride, ang total na nagastos ay 5,761. 4 na araw yon. So yung sumunod naman na long ride ay sa Bicol. So unang araw ay mula Las Piñas papunta ng Matnog, Sorsogon. Sa gas umabot ng 735. 3 beses ako nagpagas. Mula dito sa Las Piñas, pag alis ko, nagpa-full tank na ako. Tapos umabot siya hanggang sa Tagkawayan. Nagpa-full tank na ako doon. Tapos pangatlo naman sa Sorsogon City. Nagpa-full tank na rin ako doon. Pagkain naman, umabot ako ng 434. So 3 kain yun. Almusal, tanghalian, hapunan. Sa snacks naman, umabot ng 225 kasi medyo nakakapagod talaga. Pahinto-hinto kasi para makapagpahinga. Sa accommodation, 1,113 naman yung na-book ko. Bali sa unang araw ng ride na yon nakaka 2,507. Yung sumunod na araw, mula sa Matnog, Sorsogon, papunta ng Legazpi, Albay, yung gas 234, food naman 225. Actually, 2 beses lang ako nakakain yan kasi yung wala akong mahanap talaga na kainan dun sa Sorsogon. Ang nakain ko na lang is yung siomai rice. Tapos nakakwentuhan ko pa si ate dun. Sa snacks naman, naka 100 pesos, yung mga tuhog-tuhog sa kalsada. Sa fees, umabot naman ng 65. Yan yung binayaran ko sa Kagsawa Ruins. Accommodation, 667. Total para sa araw na to is 1,287. Sa day 3 naman, mula sa Legazpi, Albay, papunta sa Naga, Camarines Sur, wala akong nagastos sa gas kasi umabot doon yung gas na pinagas ko sa Albay. Sa pagkain naman, 295, 2 kain. Snacks, 90, 2 snacks yun. Accommodation, 589. So, yung total nun is 974. Napakamura, diba? Basta kailangan lang matipid ka talaga. Mula sa Naga, Camarines Sur, papunta naman sa Daet, Camarines Norte. Gas, isang gas lang to, 238. Food, 2 beses. Naka 225. Snacks, 50. Fees, walang binayaran. Yung accommodation is 1,352. Bali, ang total para sa araw na ito ay 1,865. Day 6 naman mula sa Daet, Camarines Norte, papunta ng Lucena, Quezon. Isang gas lang to, 239. Sa pagkain naman, naka 230. 2 beses lang ako kumain nun kasi sa tinuluyan ko sa Daet, merong free breakfast. Pang-2 yung kinuha ko, kaya 2 yung almusal ko. Di yun, nakatipid. Tapos sa snacks naman, 90 pesos. Accommodation, medyo mahal talaga. Sakit nito, 1,875. Tapos, extra naman is bumili lang ako ng pasalubong na umabot ng 1,000. Puro chips lang yan, tsaka mga suka. 4 na litro ng suka, bit-bit ko. So, in total para sa araw na to is naka 3,434. Last day, day 7. So, day 7, Lucena, Quezon to Las Piñas. Gas, hindi ako nagpagas. Food, yan, 1 beses. 130. Tapos, snacks, wala. Fees, 10 piso lang yan. Yung sa Kamay ni Jesus, parking fee.
Ang total dito is 140 lang, di ba? So, bale yung naging total ng buong ride ko sa Bicol na 7 days, na 6 days lang talaga yun ay naging 10,207. Para sa akin mura pa din, ilang araw yun eh. So, ito naman, Mindoro ride, day 1 mula Las Piñas papunta ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Gas, nagpa-full tank lang ako sa Las Piñas, 164. Tapos, pagkain naman umabot ng 405, tatlong kain yan. Snacks, 50, isa lang yan. Fees naman umabot ng 1,365 kasi 1,300 yung bayad sa Roro mula Batangas papunta ng Calapan, tapos 65 pesos yung terminal fee. Yung accommodation ko naman is 1,680. So yung total ng araw na yun is 3,664 yung day 1. Day 2 naman, Puerto Galera papunta ng Bungabong sa Oriental Mindoro din. Gas 175, tapos yung food 190. Snacks 85 lang. Fees 490 kasi ito yung sa Infinity Farm yung pinuntahan ko. Kasama na dyan yung entrance, pagkain, tsaka inumin ko. Kaya 490 yun. Tapos accommodation 1,198. Bali ang total sa araw na to is 2,138. Sa day 3 naman mula sa Bungabong, Oriental Mindoro papunta ng Sablayan sa Occidental Mindoro, 212 yung gas. Tapos yung kain umabot ng 410. Kasi yung kumain pa ako ng suka ng lasing pala. Ayun, kaya umabot ng 410. Tapos snacks, isa lang naman yan, 85. Accommodation is 1,130 sa Sablayan. Sa araw na to, umabot ng 1,837. Day 4 naman sa Sablayan, papunta ng Las Piñas, pauwi na. Gas 192, pagkain naman 430, tatlong kain na yan. Snacks 75. Sa sa Roro yung pinagkakaguluhan nila doon ng mga cup noodles tsaka itlog. Tapos yung fees naman umabot ng 1,181. Yung fees kasi 1,1 doon yung bayad sa Roro mula Abra de Ilog papunta ng Batangas Port. Tapos yung 70 yun yung bayad sa parang terminal fee. Tapos may 11 pesos kasi yun yung entrance naman sa Parola Park sa Sablayan. So yung total ng gasto sa 4 na araw na ride sa Mindoro umabot ng 9,517. So yan mga halapips, napakita ko na sa inyo yung mga ginastos ko sa mga ginawa kong long ride. Ito naman ngayon ipapakita ko sa inyo yung percentage ng mga pinagkagastusan natin. Umpisahan natin sa Cordillera. Pinakamalaking napuntahan ng budget is yung accommodation na umabot ng 43%. Sumunod naman yung pagkain, 25%. Medyo malayo-layo pa rin yung diferensya pero siya yung sumunod na mataas eh. Pangatlo ay yung gas, 23%. So ito naman sumunod is yung Bicol ride. So ito na yung mga numbers niya. Kung makikita nyo yung accommodation pa rin yung pinakamalaking tipak na kumain ng budget, umabot ng halos 55% sa accommodation na punta. Sumunod naman na pinakamalaking gastos is yung pagkain, napakalayo, 15% lang to. Sumunod yung gas, 14%. Yung accommodation talaga pinakamalaki dito sa ride ko na to sa Bicol. Huli naman itong Mindoro, tignan natin. Accommodation, 42% yung kinain nun na budget. Tapos sa fees naman, halos 32% ang kinain nun. Sumunod na pinakamataas, o yung pangatlong pinakamataas, pagkain, 15%. Yung gas, pang-apat lang yun. 7% lang yun ang pinakabuong gastos eh. So, yan. Kung mapapansin nyo, yung accommodation talaga yung pinakamataas na kumakain ng budget. Hindi talaga yung gas, hindi rin yung pagkain. Yung accommodation talaga. So, yan. Tapos na yung tinitignan kong Excel dito. Gumawa pa ako ng Excel para doon. So, yan. Lipat na ulit ako dito sa gitna. Bali, ayan. Napakita ko na sa inyo yung mga nagastos ko sa mga ginawa kong long ride. Maliban dyan kasi meron pa tayong mga dapat na iba pang paglaanan ng budget. Una na dyan ay yung maintenance ng motor o yung pagpapaayos nito.
Halimbawa, habang nasa kalagitnaan ka ng ride, dumating ka na sa mileage na dapat mo na magpa-PMS. Yun, kailangan mo na magpa-PMS o kailangan mo ng budget para doon. Ito, nangyari sa akin to sa Bicol, nagpa-PMS ako banda sa Naga. Kasama na rin dyan yung mga hindi inaasahang pwedeng mangyari sa motor, katulad ng mabutasan ka ng gulong, sumabog yung gulong, mapadaan ka sa lubak na hindi mo nakita, tapos biglang mabenggong yung mags mo o kaya yung shocks, tapos yung bigla kang napundihan ng ilaw. Yun yung mga hindi natin inaasahan. Marami pang iba dyan, pero yun lang yung mga sample. Isa pa sa mga dapat na paglaanan ng budget tuwing naglo-long ride is yung para sa emergency. Emergency para sa iyo at para sa OBR kung meron kang OBR. Panggastos kung sakaling merong hindi magandang nangyari. Halimbawa, kumakain ka tapos na food poison ka o kaya hindi para sa iyo yung pagkain na yun, hindi sanay yung sikmura mo doon, kaya bumaligtad yung sikmura mo, na ospital ka, nag-diarrhea ka, gastos yun. Nagmomotor ka, napadaan ka sa buhangin, bigla kang nag-brake, ayun, dumulas yung motor, tosino. Nagmomotor ka, sobra-sobra yung pag-iingat mo, may nakasabay kang na-aksidente ka. O kaya nagpipicture ka kasi may magandang background sa likod mo, tapos kaka-atras mo, hindi mo napansin, nadulas ka na, nahulog ka pa sa bangin. Kaya yan, kailangan din paglaanan ng budget yung mga yon, kasi yun yung para sa mga hindi natin inaasahan. Hindi kasi pwedeng yung babudgetan mo lang is yung planado mo. Kailangan maglagay ka rin ng budget sa mga bagay na hindi mo rin pinlano. So kung tatanungin niyo ako kung may ibababa pa ba yung mga numbers na pinakita ko kanina sa inyo sa mga ginawa kong long ride, meron pa yon. Meron pang paraan para bumaba yung mga yon. Unang-una doon is yung sa accommodation nga. Dahil kasi mag-isa lang ako, wala akong choice kundi kuhanin yung mga kwarto na para sa 2 tao, para sa 3 tao, para sa 4 na tao, kasi wala akong mahanap na para sa 1 tao lang, kaya napipilitan akong kunin yon, kaya napapamahal ako. So kung may kasama ako, pwede kami maghati doon sa bayad na yun, sa accommodation. Sa pagkain, pwede rin kami mag group meals, imbis na yung solo-solo yung binibili ko. Kaya yun, napapamahal ako doon. So sulit ba yung mga ginagastos ko para sa mga ginawa kong long ride? Masasabi ko, oo, sulit na sulit yon, kasi iba kasi pag nagsasasakyan ako, ang lalapit lang na napupuntahan ko, actually, Batangas, yun pa lang yung pinakamalayo kong na-drive gamit yung sasakyan. Baguio, yung pinakamalayo kong napuntahan sa norte, na gamit yung sasakyan, na 1 beses ko lang ginawa yun. Ang laki kasing diferensya kapag ka nakamotor ka. Ang daling umiwas sa traffic, ang mura ng gasolina, napakalaking convenience niya talaga. Ang saya-saya ka mag-ride, ang tipid-tipid pag nakamotor, kumpara mo sa sasakyan. Mas madami akong napuntahan na lugar gamit yung motor kumpara sa nakasasakyan ako. Yung mga lugar na hindi ko napupuntahan gamit yung sasakyan, napuntahan ko gamit yung motor, mas matipid. So, kayo naman yung tatanungin ko. Kung kayo naman yung gagawa ng ganung ride or kahit ibang ride na malayo din, tapos mapapagastos kayo ng magkano rin, sulit ba? Magkakaiba kasi yung gastos kada long ride kasi maraming factor na nakakaapekto dyan. Una, yung lugar na pupuntahan nyo. Pag yung lugar na pupuntahan nyo tipong dayuhin talaga ng mga tao, malaki chance mas mahal dyan. Pangalawa naman is yung panahon, kasi depende yan. Katulad pag summer, mahal pumunta sa dagat, mahal pumunta sa Baguio. Pag tag-ulan, ang mura doon. Pangatlo naman ay kung ilan kayo sa ride. Mas madami-dami kayo, mas makakatipid kayo. So yan mga halapips, maraming salamat sa pag-load nyo ng video na to. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo. So kung nagustuhan nyo itong video na to, ay pwedeng pindutin yung like button dito sa ibaba ng video na to. At syempre kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, subscribe na lang kayo dyan sa ibaba. 1 beses nyo lang yung pipindutin ho, kasi pag 2, ma-unsubscribe nyo yun. Pag nakasubscribe na kayo, wag nyo na pong pipindutin kasi ma-unsubscribe nyo na yun. Kung kayo naman ay nagkamali lang at napindot nyo yung subscribe button, wag nyo na pong i-undo. Kasi pwede pong makorap yung account ninyo pag in-unsubscribe na inyo. Joke lang. Joke lang. So yun mga halapips, maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na ride kahit na wala tayo ngayon sa motor. Bye-bye.